Senator, no, isa kayo sa mga pumuri sa ating Philippine National Police para dito sa pagkaka-aresto nitong mga perpetrators of the kidnap slate. Pero ang sinasabi nyo nga, ang susunod na hakbang is to ensure the conviction of the perpetrators. Which brings me to my question, dati na pong naaresto ito itong si David Liao na ito. Tapos, nakulong na, and then later on, he was released dahil daw, yung natatakot yung pamilya ng biktima, no? Natakot, at hindi na siya, alam mo yon, they refuse to cooperate with sa prosecution para successfully ma-convict yung yung mga perpetrators. Dito sa hindi ko maintindihan in this day and age, madalas natin naririnig yun, Patpi, di ba? Na minsan may rape victim, pag ayaw na magsampa ng kaso ng pamilya, hindi na itutuloy yung kaso. Na in this day and age na meron tayong surveillance footage, meron tayong CCTV, meron tayong witness testimony, meron tayong mga direct evidence na tatayo naman sana sa korte kung tama lamang yung case build-up, na more and more, marami po, ang daming mga kriminal who get away with crimes because umaasa yung ating kapulisan dun sa cooperation ng biktima. Yeah, tama. Hello? Yes, Senator. Go ahead po. Hello po na. No, go ahead po. Tama yun. Kailangan, wag lang tayo umasa doon sa testimonya ng mga testigo. Kasi in this day and age with modern technology, yung forensic natin dapat talaga, ito yung magsisil na kaso. Yung mga physical evidence. For example, na-recover ng mga pulis yung sapatos at saka yung rubber shoes at saka yung cap noong driver, di ba? Yes. So physical evidence yun. Ang hindi ko alam kung ang ginawa ng pulis, nag-conduct sila ng Soko, alam mo yun? Nag-conduct ng forensic, kumuha ng mga samples doon para lalo matibay ang, halimbawa, strands of hair. Meron daw DNA, no? Kung ganon, maganda yun. Hindi sila aasa masyado doon sa sasabihin lang ng mga testigo. Ang malaking role na magpe-play din dito yung Anti-Money Laundering Council. Kasi yung ransom payment na ginawa, series of transactions At saka dinaan sa e-wallet online, Ito yung parang pinasok sabihin na nating junket sa casino pagkatapos para ma-cover. Pero ang yung amended anti-money laundering law, nasama na sa covered institution yung mga casino, hindi na sila exempted. So pwede talagang pumasok na yung Anti-Money Laundering Council para malaman kung kaninong account pa pumasok yung mga series of transactions. So Senator Ping, kayo po, I'm sure you still have your intel, no? Meron ka pa rin mga nakukuhang mga impormasyon. Sinasabi po ng General Marbil na may dalawa po silang nakikitang mastermind at yun po, no, they will announce the names later on. And then my other question is, may nakuhang mga litrato po tong si Danilo na kasama si Ginoong Danny Lau na kasama po mga VIPs, no? At mukhang nagiging yan yung niya doon siya nakakapaghanap ng potential na mabibiktima, na mamrospect. May mga litrato siya with Attorney Harry Roque, with Senator Amy, even with the victim. Is that something that we should be alarmed about, or because the Filipinos very hospitable, we don't know, hindi na natin alam po na meron na po palang in our midst, no? Meron na po tayong mga nakaka-interact na mga ganitong mga sindikato or mga masasamang tao. Yes, at saka ang puzzle sa akin, nag-surrender yan hindi naman yan estado sa bigat ng kaso, para mag-surrender, mukhang meron siyang parang oozing with the confidence na malulusutan niya yung kaso. Kasi nga, sabi niyo nga, di ba, na-dismiss yung kaso. And I heard that, sabi rin ng PNP, involved siya sa 5 other kidnap or ransom cases. Correct. At saka, ang iba pang information, parang 3 victims na ang pinapatay niyan. Itong si Liao. So, yun, dapat talaga, mas lalo lang tibayan
yung yung kaso sa pamamagitan ng matibay na ebidensya. Kasi napaka-confident niya na magpipresenta pa yung sarili niya, alam niyang napakabigat ng kaso na yan. Oo. Capital offense nga yan. Oo. So follow-up ko lang, Ali. I was just going to say, no, because you mentioned nga na he volunteered, he gave up, no, siya sumuko. Does that also speak volumes about our PNP na hindi natin siya nahuli, nakusa siyang nag-surrender? Oo. Well, hindi naman kasi nauna lang yung pag-surrender niya pero dahil nga kilala na rin siya ng PNP, alam niya rin siguro na mahuli siya. Katunayan, mahuli rin yan eh. Kaya lang nag-surrender, yun lang ang puzzle sa akin. Magsusurrender siya, baka malakas yung kumpiyansa niya na kaya lusutan yung kaso. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.